Ang tipo kong negosyo. Ang tipo kong negosyo. Mahahanap mo rin ang iyong perfect match, ang negosyong magsisilbing inspirasyon sa iyo at makapagpapaunlad ng iyong kabuhayan. Hindi lang door number 1, number 2 at number 3 ang magbubukas para sa iyo dahil samut-saring business ang matutuklasan sa Ang Tipo Kong Negosyo. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Good morning! Maganda umaga po ng Biyernes sa inyong lahat. July 25, 2014 tayo ngayon. At araw na naman para sa programang Ang Tipo Kong Negosyo. Dito lamang po sa inyong himpilan, Radyo ng Bayan at ng aming kapatid na himpilan sa FM band, ang DWBR. At sa lahat ng Radyo ng Bayan stations nationwide, kami rin po ay napapakinggan. Maging sa pamamagitan ho ng internet, mag-log on lamang kayo sa www.pbs.gov.ph and i-click ang Radyo ng Bayan at presto. Mapapakinggan nyo na po lahat ng programang isinasahing papawid dito po sa aming himpilan. Ako si Tess Ramirez at ang aking partner from DTI, ang walang kakupas-kupas, si Director Thelma Dumpit Murillo. Director Thelma, good morning. Good morning, partner, at good morning sa ating mga suging taga-subaybay. Welcome po sa programa. Samahan po ninyo kami sa susunod na 1 oras. At marami na naman tayong pag-uusapan, partner. Yes, punong-puno itong buong oras. Tama ka dyan, partner. At nung huling episode natin, sinelebrate natin yung ating 100th episode anniversary. Mm-hmm. Pero sa DTI naman, kami ay magse-celebrate next year ng aming 33rd anniversary. Aba. At ang aming tema ay serbisyong higit pa sa inaasahan. This year. Not next year. This year na. This year, correct. Ayun. Sabi ko yung tema ng anniversary. Yan. Okay. So, serbisyong higit pa sa inaasahan. Week-long yan, partner. Kaya asahan po ng ating mga kababayan yung Diskwento Caravan as usual, July 28, 30, 31. At magkakaroon ng simultaneous turnover ng mga desktop computers. Yung DTI Region 8 para dyan sa ating mga kapatid sa Tacloban. Ayun. Oo. Pero marami ring holidays, di ba, partner? Ang dami. Oo. Umpisahan na natin. Sa linggo, di ba sa linggo yung, tawag dito, yung centennial ng ninyo. Anniversary ng Iglesia ni Cristo. Yes. Di ba? Nataong Sunday, so talagang walang pasok yan. Oo. And then yung Idil Fitr sa Martes. Mm-hmm. So wala rin pasok. Biro mo, Lunes ka lang papasok. 29, wala kang pasok. So marami kayang papasok ng 28. Siguro. Baka yung iba sa kanila, diretsuhin na, di ba? Sa And na then, pumasok syempre, sa Merkules. Yung sa 28 pala, yung SONA ng ating Pangulo. Magre-report siya sa bayan. Abangan so, walang pasok dyan sa mga eskwelahan, dyan sa Batasan Complex area. Sa paligid ng Batasan. Oo, sa paligid. Okay. Samantala, tuloy-tuloy ang buhay. Dapat lang. Diba? So, ngayong mga panahon na nag-uulan, parang mas masarap sa bahay lang. Pero kung nasa bahay ka, ano naman yung pwede mong gawin na pagkaabalahan na ikaw ay kikita pa rin? Yan ang pag-uusapan natin, partner. Oo, yung iba depende sa hobby nila na kapaki-pakinabang. Correct. Diba? At nakakatuwa yung una nating makakausap. Naalala ko tuloy ng mga bata kami.
tinuturuan kami sa school, di ba? Ewan ko kung ikaw naturuan mag-ganchilyo. Ay, paborito ko yan. Talaga, yung mga doily-doily. Oo, naku, ang dami ko nagagawa. No? Pero ngayon, kung ako yung paggagawain ngayon, nalimutan ko na yata ang bumuo ngayon. Talaga? Dati, ang daming magagawa, di ba? Ang sarap-sarap mag-ganchilyo. Yung mga doily, yung mga glass holders, yung mga kung ano-ano. Yes. Pero yun nga, hindi ko naisip na pwede palang gawing negosyo yun. Oo naman. Diba? Maraming kumikita dyan sa pamamagitan ng paggaganchilyo. Ay, ngayon pa lang, yung suot ko, ganchilyado eh. Aba. Yung aking, ano ba to, shawl, yung balabad. Oh. Maganda yung disenyo eh, pag ganyan yung ginawa. Oo, di ba? Yung sa Baguio. Daming ganchilyo dyan. So, yan, isa yan sa pwedeng magawa kung kayo po ay nasa bahay at walang masyadong pinagkakaabalahan. Mag-ganchilyo kayo. Hindi nyo naman kailangan tapusin sa isang upuan eh, di ba? Oo. Kasi Pwedeng kahit na anong oras na libre eh. Correct. Matatapos nyo rin yun. Oo. So, nandiyan na ba yung ating kakausapin? Nasa linya na. Para Okay. sa ating unang segmento. First time mo? Ayan, sino ba yung expert sa paggaganchilyo na makakausap natin ngayon, Director Telma? The Ganchilyo Guru. Ang may-ari ng TMA Crochet and Knit Trading. Walang iba kundi si Trey Ajusto. Good morning to you, Trey. Hello. Hello, good morning. Yes, good morning, Trey. Welcome to the program. Yes, good morning. Thank you for inviting me to your show. Kamusta po? Okay naman po. Lalo na ngayong maulan. Masarap sa Nako. bahay lang naggaganchilyo. Oo nga ho eh. Pag umuulan ho, talaga hong masarap mag-ganchilyo. Wag lang ho magbaha. Pero masarap ho dahil malamig ang panahon. Oo. Ano ba yung ganchilyo ba? Is a Spanish word or a Filipino word or what's that? Actually, galing po siya sa Spanish word na ganchilyo. Yung spelling niya double L in Spanish. So it actually refers to both yung crochet and knitting. Yung term na crochet and knitting, pareho kong ganchilyo yon. Oo. Mm-hmm. Okay. How did you get into this business of ganchilyo? Well, yung hobby po na ganchilyo, well, for me, yung paggaganchilyo, nag-umpisa po yan sa akin in terms of a hobby, nung high school po. Tinuruan po kami ng high school mag-ganchilyo sa home economics class. Correct. So, yun, siguro may mga iba, ngayon, ewan ko lang kung may mga nagtuturo pa rin ng ganchilyo sa high school, no? Pero, doon po ako nag-umpisa as a hobby, and then, recently lang po, na-establish ko po siyang business. Mga 2 years ago po. Would you consider this as an art, as a dyeing art? Well, actually, crochet is actually an art, and both an art and a craft, no? Kasi actually, in other countries, yung crochet po talagang, minsan seryosong art po talaga siya, and also a craft. In terms of a dyeing, sa tingin ko po hindi, mukhang mukhang nabubuhay siya ulit eh. Yung ganchilyo naman po, never naman po siya nawala. Hindi lang po siya siguro nagkakaroon ng publicity tulad ng ibang mga hobbies. Miss Trey, bakit nagkakaroon ng imahe na yung mga nagaganchilyo ay matatanda lang? Para lang daw sa mga oldies yun. Mga old maid. Hindi naman po. Well, siguro namulat lang po tayo na dahil lang matatanda yung mga nagaganchilyo kasi nga yung mga lola natin gumagawa ng mga coasters, doilies o kobre kama. Tapos siguro nagkaroon lang ng ganong perception, hindi lang po natin alam na may mga mas bata pang nagaganchilyo kasi like ako in my experience, may nakilala na po akong 9-year-old na naggaganchilyo. Natutunan po niya sa school, and siguro nakatulong din po yung internet ngayon dahil marami pong nakikita sa YouTube, pwede na pong matutong magganchilyo. Marami pong libreng mga patterns online. Siguro kaya ngayon nagiging pabata ng pabata yung mga nahihilig sa ganchilyo. So hindi lang po matatanda. Oo. Pero kayo gano'ng katagal nag-aral mag-crochet bago maging isang ganchilyo guru? Self-taught po ako sa ganchilyo. Actually, sa ibang bansa nga, may mga certification pa yata. So, eventually, gusto ko pong mag-undertake nun. Kailan ba? High school was 15 years ago for me. So, all this, nagtrabaho rin po ako sa corporate world, pero
kumbaga yung passion ko for pagaganchilo hindi nawala. So, practice po ako ng practice. Tuloy-tuloy nyo lang. Tuloy-tuloy po. So, hindi po siya talaga nawala for me. Kaya, nag-grow lang yung skill ko. Napakahalaga para sa mga MSMEs, di ba? Yes. Na manatili yung passion. Yes po, opo. Passion and hard work po. And hard work. Okay, Yes. nakakatuwa partner kasi si Trey is a business management graduate from Ateneo if I'm not mistaken. Opo. And because of this background, you were able to incorporate it into your hobby to make it into a business. Yes po. Diba? So, ano yung una mong project sa high school na crochet? Actually, nung high school po, tinuruan lang kami yung gumawa ng doilies. Pero sobrang nawili po ako. Bumili ako ng pattern. So, gumawa po ako ng parang Christmas tree na 3D. Wow! Nakakatawa pa nga kasi nung pinasa ko siya sa teacher namin. Ayaw niya tanggapin. Bakit kasi sabi niya, hindi daw ako yung gumawa. So, hindi siya naniwala. So, hindi siya naniwala ang gawa niyo yun. Oo nga, kasi baka nga, may mga ibang kaklase nagpagawa sa nanay nila or something. So pero kailan ako, mo inumpisahan ang gawing negosyo? Kailan mo sinabi sa sarili mo, naku, okay itong hobby na to, pwede ko itong pagkakitaan? Opo. Actually, medyo timing lang at maraming factors kasi nagtrabaho po ako sa corporate world ng siguro mga a good 10 years sa iba't ibang industries. Tapos, nung siguro, nung nag-30 ako, parang naisip ko, dahil palipat-lipat ako ng trabaho, parang gusto kong kumbaga mag-take ng risk and isa pang character yan, partner, di ba? Risk takers ang mga entrepreneurs. Yes. Well, it's quite a risk kasi po, medyo unexplored territory siya for me. So, nag-umpisa po siya actually nung nagkaroon ako ng time for my last job while actually waiting for a certain job application. Nag-start po ako gumawa ng blog. Nag-blog po ako tungkol sa pagaganchilyo ko. Personal lang po. Wala po intention actually initially to make it into a business. So, from there, pinakita ko yung mga projects ko. Tapos, actually yun lang. Mostly out of passion lang na nag-blog po ako. And then you were able to put up your company. Yes po. Actually, I registered my company actually last year lang po. And then, from the blog, madami pong nag-inquire tungkol sa workshop and pag-commission ng mga projects. So, parang natural lang po yung transition and then dun ko na lang po talagang... Ang ganda nito, partner, di ba? Mabibigyan mo ng trabaho yung mga home economics. Actually, maganda po talagang... actually, kung sa bahay lang, maganda po siyang trabaho, kung lalo sa mga mommies. Correct. Oo. At saka maganda po kung isang grupo kayo, mas marami kayong magagawa. Correct. So, you do subcon your orders. Opo. Nag-umpisa po ako doon, panakanak ang mga projects na minsan nire-request ng mga kaibigan. Nag-umpisa lang po muna doon. Maliit lang po. And then, eventually, nag-take ako ng mga malalaking projects and then in-establish ko rin po yung online yarn store ko po. Sa inyong online business ngayon, dumarami ba yung mga orders? Nakakatulong ba ng malaki? Actually, maganda po yung feedback so far kasi yung mga ini-introduce ko po mga products, ngayon lang po nalalaman ng iba, kaya parang nagiging curious. So far, interest naman po nagbe-build up. At saka yan, partner, maganda, di ba? Kasi, ang dali niyang i-market as a handcrafted. Yung mga buyers ngayon, yun na yung gusto nila eh. Ayaw na nila yung mass-produced. Opo. Diba, may mga iba po kasing naghahanap ng mga particular na mga... Parang they feel like they're contributing to the society when they buy from women na mga ganyan. Opo. So, wow, that's really nice. Yeah, eventually din po, maganda rin po sanang mag-establish ng community to teach mga women. Pero I think meron na rin po dito medyo may mga ilan na rin po akong nalalaman na ibang mga grupo din na may mga crochet, kumbaga ganchilyo yung... and then you can hold mga crochet workshops. Opo, nag-hold po ako ng workshops. Talaga?
Opo. Partner, mag-attend tayo. Oo. Mostly po as course. a hobby, marami rin po kasing like yung mga nag-a-attend, mga professionals, tapos gusto lang nila ng hobby na para pag weekends, pang stress relief. I like that. Opo. Oo, di ba stressful tayo, partner? Ginawa na yun. Oo, maraming nagsasabi sa akin na nakaka-stress, nakatanggal ng stress kasi parang, kumbaga nalulusaw sila sa ginagawa nila. Oo. Nakakalimutan So nila yan, yung mga... perfect example, partner. Yung isang hobby na naging negosyo at pinagkakakitaan at nakakatulong pa sa komunidad. That's true. Pero na-experience nyo na rin ba, Miss Trey, yung merong nagsoli ng product nyo dahil merong damage? So far, wala pa po, no? So far, Where do you wala get pa your naman po. supplies? May mga local, actually dito po sa Pilipinas, may mga, siguro iilan lang na mga local supplies ng yarn. But in terms of mga tools para sa paggaganchilyo, mostly imported po. Talaga? Actually, Dapat medyo kailangan how long does it take for you to finish one project? Kunyari, kobre kama, gano'n. Ay, nako, kobre kama po. Yung huli ko nga akong ginawa, parang umabot ng 1 taon. Pero, hindi, pag ako lang, kasi lang yun, actually, side project. Pero, for example, kunwari, beanie, yung sa head, yung parang beanie. Usually, siguro, in an hour or two, depende sa bilis, ganon. Usually, in an hour or two, kaya ko po makagawa ng isa. Kaya mas maganda kung mas marami rin. Kung gusto magtayo ng business, kung isang grupo kayo ng mga mommies, maganda rin pong magsama-sama para mas marami magawa. So, yung isa ko... go ahead, partner. Ayun, meron na ba kayong partner in life na nakakatuwang nyo ngayon sa negosyo? Ay, wala pa po. Single pa po. Pero Single. tinutulungan po ako ng boyfriend ko. Very supportive siya. So, what are your plans for the future? Well, I have so many plans. Siguro, number one is I want to establish, kasi online pa lang po yung store, and I want to establish have a physical store. And also later on, I want to be involved with a certain community to, develop really nice and, world-class crochet products eventually. Sige, sali kami dyan ni partner Tesco. Oo. At yung mga lalaki, pwede rin gawin kagaya ng boyfriend ni Miss Trey, di ba? Tinutulungan din siya. Opo, medyo tinuturuan ko pa po siya. Pero may mga lalaki din po actually dito. May mga nakilala na po ako nagaganchilyo na lalaki dito sa Pilipinas. Okay. Bakit? Meron namang mga chef na lalaki, hindi ba? Di ba? Hindi lang po sana yung mga tao makakita ng lalaki nagaganchilyo. Well, we wish you all the best, Trey. Thank you so much. And for those who are interested in your products, where can they find you? Well, I actually have 2 websites, yung www.ganchilioguru.com, yun po yung blog ko, and ganchilio.com, yun po yung aking online store. Ayun. Thank you very much, Trey, and we wish you all the best. Oy, partner, alam mo ba na na-feature din pala si Trey dyan sa Cosmopolitan Philippines? Talaga? Yung kanyang crochet earrings. Thank you po. Nakakatuwa. Okay, so good luck, and please let us know how else we can help you in the future. Yes. Thank you. I appreciate the invitation. Okay. Thank you and good luck. Salamat Miss Trey Augusto, isang ganchilyo guru. Ang sarap kayo mag-ganchilyo, lalo na pag umuulan, di ba, Director Telma? Oo, kaya lang, huwag kayo maghuhugas ng kamay pagkatapos. Mapapasma kayo. Oo. Parang pananahirin yan di ba? O kaya, yung ibang gawain na pangkamay, yan, alagaan din. Ang inyong mga kamay, syempre, na ginagawa natin sa pagtatrabaho o na ginagamit sa pagtatrabaho, di ba? 25 minutes na po makalipas ang alas 8, magbabalik pa po ang programang Ang Tipo Kong Negosyo. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS, AKOP na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong AKOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, AKOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph.
Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Direktor Thelma Dumpit Morillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo. Masulyap-sulyap. Ayan, tuloy-tuloy tayo. At sino naman yung ating susulyapan this time? Ang isa pang partner na masarap gawin pagka tag-ulan at nasa bahay ka, walang ginagawa, pagbasa ng libro. Mm-hmm. Sulyap-sulyap lang sa book pag may time, diba? Nice to curl up with a good book. Yan. Mm-hmm. Pero, yung iba na naman natin na enterprising ng mga kababayan, nakaisip. Kasi, alam mo naman ngayon, masyado ng tech-savvy yung ating mga bata, di ba? Yes. Nakakalimutan na nila magbasa ng libro. So, why not a digital bookstore? Ba? Maganda yan Kausapin natin yung general manager ng Bookco. Bookco. As in, my book. Yan. Miss Chad Rosario. Good morning, Chad. Gandang umaga po, Direk Thelma. Lalaki. Mr. Chad. Chad, as in Good Chad morning. Everett, yung artista. Hindi po as in Chad Borja. Hindi po marunong kumanta Local. Okay. Welcome to the program, Chad. Salamat po for having me. Okay. As general manager of Bookco, what do you do? Yung pong negosyo namin ay digital bookstore po. Tama po yung sinabi nyo. Kami po ay isang e-book store na nagkikerry po ng mga Filipino books at magazines. Mm-mm. And we distribute these books and magazines po Filipino using an books. app. They're Filipino, not foreign books. Tama po yun. Puro Pinoy po yung hawak namin, tsaka po mga locally published na mga libro. Talaga? Anong klase mga libro po? Yung mga alamat, yung mga ganon? Or... Opo. Marami na rin po kami ngayon sa catalog namin, Miss Tess, no? Sa ngayon po, mahigit 700 na po ang titles na nasa catalog namin. Kasama po dito mga comics. Meron po tayong mga pop fiction na mga libro, young adult, pati po mga pocket romances, yung pong mga kinababaliwan ng ating mga masa, ng mga Valentine pocketbook romances at mga Precious Hearts pages. Ano to? How did you come about establishing your digital bookstore? Nagsimula po talaga sa market gap. Napansin po namin, Director Thelma, na may opportunity po to launch Filipino e-book store dahil it seems na wala pong player na nagko-consolidate nitong mga publications na to and offering it in just one platform. Oo. Kaya kami po, minabuti namin na kausapin po yung mga publishers. So, lumapit po kami sa mga magazine publishers, nilapitan din po namin yung mga aspiring na mga manunulat, tsaka po, even yung mga comic artists po natin, katulad nila Paul Medina, nila Manix Abrera, nilapitan po namin sila at inimbita namin sila na i-distribute po yung mga materials nila, yung content po nila sa amin. Ang galing. So, parang ano ba yan, yung sa Amazon, ganun? Tama po. Para po kaming, lumalabas po para kaming local version ng Kindle. Kindle. Oo, mga e-books. Oo,
Uso ngayon yan may mga schools na yan yung ginagamit nila, e-book. Yes. Diba? Ngayon. So ngayon, ano yung plano nyo? Meron ba kayong gagawing pagdaragdag ng mga klase ng books? Marami po, Miss Tess. Sa pipeline po namin, kasama po dyan na mag-launch din po ng isang tinatawag na self-publishing platform. Ayun, oo, that's right. Kasi maraming mga aspiring writers dyan, diba? Opo. Yes. Magsisilbing tulong po yan sa mga aspiring po na mga manunulat, ng mga kababayan natin Pilipino, na mga gusto po talagang mag-publish ng sarili nilang libro. Right. So how do you make money naman? Let's look at the business side of it. Bale, from the gross price po, no, from the retail price of the book or the magazine, nagbibigay po kami ng porsyento na binabalik namin, of course, sa mga may-ari po ng content na yon. So, anywhere po from 50 to 70%, binabalik po namin dun sa may-ari ng materyales. Talaga? So, ano yun? Parang, tapos, ang cut lang po namin dun, nasa 20% po. Oo. So, it's like royalty. You pay them a certain royalty for using their intellectual property. Yes. Pero parang mahirap ma-measure yung lawak ng yung audience o yung merkado mo kapag digital yung bookstore. Di ba pwedeng ma-measure yan sa number of downloads? Oo. Yes, tama po yun. Meron po kaming paraan para po makita namin kung ilan na po yung nagda-download ng app namin at ilan po yung gumagamit ng buko. So far, alin ang bestseller ninyo? Ako, marami po. Talaga? Yung pong libro na kasalukuyan po, ginawang pelikula na She's Dating a Gangster. Yun po, medyo malakas po ang sales ng libro na yun na po. Local ba yun? Is that locally written? Ang author po ng libro na yun ay isang Pilipina. Ang pangalan po niya ay Bianca Bernardino. At nung pong nilapitan ng Star Cinema ang summit para po gawin siyang pelikula, ginawa na po nila ng adaptation ng libro na yun. Ang galing! Parang ginagaya niyo po yung Harry Potter style, di ba? Merong book, merong movie, ganon. Oo, ganon naman talaga yung pagka nagma-market ka, different platforms, di ba, Chad? Siguro po, nakikita na po natin ngayon na, especially po, sa mga grupo ng kabataan ngayon, dahil nga po very accessible ngayon yung mga ganyang klaseng publishing platforms katulad po ng Wattpad or WordPress. Marami na po ngayon talagang nakakapagsulat ng mga libro, ng mga materials, nang wala po halos gastusin sa parte nila, no? And nakikita natin because of yung power po ng social media at yung power po ng mga Facebook at ng mga ibang online channels, madali pong ikalat yung balita. Right, oo. Yung bang yung inyong website has already a mobile platform? Kasi isipin niyo mas malaki yung mga may hawak ng cellphone, yung may smartphone or Android, na pwede nilang i-open yung application anytime. Yes po. Yung pong pinaka-mobile application po namin, ang maganda po dun sa hawak naming platform ngayon, catalog po siya, library, at reader na rin po siya rolled into one. Wow! So, dun po sa paggamit nyo ng app, hindi na po nyo kailangan lumabas dun sa app namin. Pagbukas nyo po ng app namin, nandun na po mismo yung catalog. Pwede na po kayong mag-browse doon. Tingnan nyo na po kung anong mga kategorya yung gusto nyong basahin. Kung comics ba or business ba. Tapos po, may library function po siya na every time po na bibili kayo ng libro
or ng e-magazine mula sa buko, masasave na rin po dun sa library nyo yung pinapurchase nyo. Ayun. And lastly, anytime na gusto nyo po siyang balikan or basahin, yun din pong app na yun ang kailangan nyo lang gamitin para magbasa. Wow! That's really great. Mm-hmm. Ibig sabihin, yung mga may credit card, di ba, kasi yun yung ginagamit pag online purchase. Pag sa walang credit card, pwede din. Paano paraan yun? PayPal. Ay, sa Apple po, no, yung mga iOS devices, yung pong mga kababayan natin gumagamit ng iPhone or iPad, credit card po yan dahil konektado po yung account nila dun sa iTunes account na ginagamit nila para po makabili ng content. Pero po yung mga gumagamit ng Android devices natin, maaari po silang bumili ng libro or magazine sa buko using either online banking, pwede po allowed po namin yun, no? Integrated po yung payment system namin para tumanggap ng mga online banking transactions. At bukod po doon, just recently, nakapartner po kami sa Smart Telecommunications para po ma-i-offer namin tong mga libro at magazines namin sa mga subscribers nila only using their smart load. So ngayon po, pwede na po ngayon na bumili ng content dun sa buko at bayaran po ito using yung smart prepaid load nila or pwede din po nilang i-charge to dun sa postpaid account nila. Ayun, mas madali. Galing, no, partner? Pero, mga paraan. Pero sorry ako gusto ko, old school pa rin ako. Gusto ko hawak yung libro at saka tinaturn yung page. Sorry po naman din talagang ganyan pa rin po magbasa and hindi po talaga mapagkakaila na marami pa rin sa atin lalo na po yung mga yung diehard na mga book lovers po. Yes, ginagawa nilang souvenir. Na gusto na hawak po nila yung libro. Iba yung feel, di ba? Pero this is really a good business, especially for digital natives. Yes. Dito kaya sa Pilipinas, Director Telma, ilan silang nasa ganyang business, digital books. Ilan pa kayo na nagko-compete dyan? Sa ngayon po, no, mukhang kami lang po talaga. Bakit mo naisip na magtayo ng ganitong e-library, e-bookstore? Kasi po, unang-una po, alam natin na yung take-up rate po ng smartphones at tablets dito po sa Pilipinas ay patuloy ang pagtaas, no? So, yung pong proliferation ng mga ganyang klaseng devices presents very fertile ground para po. It is fertile ground. So, it's a wide world. So, dun sa mga kailangan lang maging creative ka, di ba, Chad? Ako, nawala na ba si Chad? Chad? Chad. Naputol na si Chad. Sayang. Anyway. Marami siyang nasabing impormasyon at nagpapasalamat tayo sa kanya. Uy, ano pa ba? Ano pa ba? Wala na. Naputol na talaga. Okay. Anyway, thank you very much, Mr. Chad Rosario, General Manager of Bookco. And for those who wish to get in touch with him, you can just contact. Saan ba sila mako-contact, partner? Meron ka bang contact details or on the net? Just Google them ba? Online, pwede. Siguro Google them na lang. Bookco, B-U-Q-O. B-U-Q-O. Yan po yung spelling ng Bookco. Ayan, hanapin nyo lang po yan. Downloadable ang app sa Android and iOS. Ayun. And do they have to pay to get in? Hindi natin natanong. Downloading is free. Walang bayad yan. So, anong babayaran sa kanila? Wala. Pag bumili ka, di ba? Babayaran mo yun. Pag bumili lang, ng libro. You mean to tell me, pwede ka magbasa lang dun sa nila? Sa pwede mag-browse lang. For free? May freebies din, Marela, no? Correct. Ayun, maganda. Great. Malilibang ka. Di ba? Kahit hindi ka bumili. Ayun. Thank you very much. Mas maganda bumili ka. Okay. 40 minutes after 8 na po. At magbabalik pa kami. Sandali lang po.
Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS. Akop na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong Akop schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, Akop o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Bet ko yan. Okay, bago ipagpatuloy natin yung pakikipag-usap sa susunod nating guest today, Director Thelma, napunta na ba kayo sa SMX? SMX? Bakit? Anong meron sa SMX? Ginugunita natin yung yung National Science and Technology Week, and today ay araw para sa mga SMEs. Oh, ganun ba? Yes. Ano to, programa ng DOST? Meron silang Small Enterprise Technology Upgrading Program o setup kung saan yung mga equipment, pwede silang makaloan. Tapos interest free yun for 3 years. At ayun, matutulungan sila sa kanilang negosyo yung mga makabagong kagamitan na ginagamit. Halimbawa sa drying, di ba? Pero ang alam ko dyan, partner, dun sa setup program nila, kailangan existing ka na. Hindi sila for startups eh. Ang karaniwan na kailangan ng tulong yung startups. Yes, pero kapag maganda yung kanilang, di ba, mga plano din, kasi yun yung pinagbabase, may mga criteria yan eh. Oo. Kung pasado sa DOST, nag-extend sila ng help. Oo. Pero yun lang, sa akin lang, dapat ang tinutulungan nila yung startup, paano mag-umpisa, di ba? Hindi yung existing na kasi, yung existing, na yan eh, parang expansion na lang sila, kumbaga. Tumutulong din sila kailangan sa nila makabuelo yung mga bago. Oo, kasama yung MSMEs, yung micro sa mga tinutulungan ng DOST. Talaga? Sige, punta tayo dyan. Saan ba? SMX? SMX hanggang 5 o'clock, 1 to 5 o'clock yung awarding dun sa Best Setup Adapter sa araw na ito. At yung high quality products, i-feature din yun. Oo, pupunta ba tayo? Pwede. Sige. Kahit na umuulan, Oo. Sige. Kita-kits. At yung malapit sa SMX, ayan, nasa line na natin ang ating susunod na kakausapin. Tungkol naman saan yan, Director Thelma? Ito, nakakatuwa din ito. First yata ito eh. Tapos, ang naman niya ay mga pets. Oo. Ang tindahan niya is for pets. It's a deli and a barkery. Talaga? Diba? It's a bakery, barkery. Barkery. How mga creative, aso yan. Diba? Very creative. Okay, let's talk to our next guest, Ms. Janina Gonzalez. Good morning and welcome to the program. Hi, good morning. Yes. Thank you for inviting me po. Whole Pet Kitchen is the name of your store? Yes. Is this a physical store or online store? It's an actual, may store po kami talaga ngayon. Meron talaga? May maliit kami, super liit kaming cafe sa San Juan po. Talaga? It's a cafe for pets? Yeah. Or for the owner of the pets? It's a actually dog cafe. It's a dog cafe. Yeah, you can bring your dog. Pwede po kayo magdala ng aso doon, tapos magkasama kayo kumain. Oo. Ayun, naku, partner. Oo, magandang magsalo sila, no? Oo, tsaka maganda dito kung ikaw ay naghahanap ng boyfriend o girlfriend. Diba? Isang gimmick. Isahan na lang po. Anyway, how did you get started? Are you a pet lover yourself? Siyempre po, I've always been around dogs especially. Kasi nung lumaki po ako, I grew up with my lola
who was a breeder of Samoyeds and Spitzes here. Kaya po, nung lumalaki kami, we had over 30 dogs at one time. There was 30 always dogs? puppies. My God, Yes. how are you able to feed all of them? Oo nga, ang hirap na. Yung dun sa house po ng lola ko, meron po talagang gumagawa ng pagkain nila araw-araw. Meron po talagang nagluluto. Those 30 dogs are just your pets or you sell them? Or you breed dogs? We used to have, my grandma used to have 30 adult dogs at a time. And then they would breed them. And then they'd sell the puppies. Ano yan? Dalmatians ba yan? O ano klaseng dog? Samoyed po. Yung parang siyang Spitz pero mas malaki. Oo. Samoyed. Yung parang ano siya, di ba parang ano yan, Alaskan Husky? Parang mabuhok po siya. Parang siyang Spitz pero mas malaking pa po. Version parang, ng Japanese Spitz. Yeah, parang ganun po. Okay. So from that environment, you thought of opening a business. Ito na nga whole pet kitchen, pet deli, and barkery. Yes. Kasi after living with my lola for a long time, I also had my own pets when we moved to our own house. Tapos, of course, hilig ko din naman po kasi yung pagluluto. Tapos, actually, hindi, parang natisod lang po ako dun sa gagawin ko because I was really a food stylist by profession, and I also help out in our family business, which is restaurant. So you started as a food stylist in your family restaurant. I started as I was part of management in our restaurant and culinary school. Tapos ano po, ang freelance job ko is food stylist. So talagang medyo malayo siya, but I've always loved pets. I have had all sorts. Kaya po, ayun. So, wait a minute. Your last name is Gonzalez. So, does that mean you're related to the famous chef na Gonzalez? Yes po. Dad ko po siya. Okay. No wonder. Chef Gene Gonzalez. Yes. He's my dad. Dog lover din po. Dog lover din ba si Chef Gene? Nasa dugo talaga. Oo. Ayun. Okay, so how is your new venturing out? Okay naman po. We are a very small store, pero so far, ang mga clients talaga namin have been our clients before. Kasi when I started out, talagang by word of mouth lang talaga. Tapos kung meron lang gustong umorder, ganun po. Tapos eventually, parang yung friends that go to, yung gumagawa po kasi ako ng cake before for the dog. Yung mga dumadating po na doggy guests nila, pag nagustuhan yung cake, sasabihin nila kung saan nanggaling. So, as of now, parang a lot of our clients are still our loyal clients from before, plus new ones. Kasi yung iba natutuwa dun sa dog cafe idea. Mahilig sila talagang idala yung dog nila kung saan-saan. And parang if you're a pet lover, we're really one of the places na now to go to. Right. And you're able to distinguish yourself from the others because you're the only ones that really cater to just pets. Yeah. Well, we've, I guess right now, we are the only one that has a store, physical store now. It would be easy to take out. Although, there are a lot of other mga pet shops, ganon. Pero we're really the only one for a parang may venue talaga. A cafe and we really for specialize pets. in it. Ano pa? A cafe really for pets. And the owners come second. Yes. Diba? Yeah. Actually, it was like, well, when we started out, when I got the space, dapat talaga take out lang. Tapos there was extra space to put some tables and chairs. Sabi ko, I wanted to do something fun.
might as well maglagay na ako ng konting menu na pang tao. Diba? Para habang nag-aantay sila for a cake or what, pwede silang umorder. So, eventually, parang naging ganun na rin. So that the dogs can go with their owners. And Akala ko naman, kaya ka napunta sa business na to kasi marami kayong leftovers sa restaurant. Ay, hindi po. Actually, yung mga food namin, like yung mga meats and food for the dog, napunta lang ako sa business na to dahil I guess I wanted to do something different. We still buy our own food compared to what we have sa restaurant. We don't really have so this is really fresh cooked. This is not leftover. For dogs. Yeah, we really, pero it's a weird way of doing things, I guess, if you think about it. Yung mga items kasi namin, yung mga ingredients na, same lang dun sa pang-tao. Like, if we use ground beef for the dog, we use the same thing for people. Yeah. Kumbaga, wala namang po mangyayari sa inyo kung nakain yun or something. So, ibig sabihin, you can feed human food to dogs? Yes, pero you have to cook it in a way that minus the mga it's really for dogs. Yeah, minus the mga MSG siguro, mga ganun, no? Yeah, and salt. Sa place po kasi namin, we don't add salt, sugars, dun sa mga ginagawa namin. Yeah. And we also use organic VCO for the skin of the dog na din. Yun, maganda yun. Pero pang dog lang ba yung ginagawa nyo? Walang pang cat? Walang pang pusa? Walang pang cat? Meron po. Kasi sobrang proud kami dun sa ginawa namin na pang pusa. Kasi ang hirap pakainin ng pusa. Gumawa kami ng we have some cakes and biscuits for cats talaga, specifically. Tagal na namin tinitest yun. And the one we made for them is grain-free, made of sardinella and salmon. Ayun. So, yung may mga cakes po kami for them. Mahirap nga pakainin yung pusa, Director Telma. Mapili yan. Minsan ayaw kanin. Puro ulam lang ang gusto. Ayaw nila minsan. Ang hirap nila pakainin. Gusto nila isda, karne. Di ba they're also carnivorous? Yes. They're mostly carnivorous. They don't really have need for carbs. Pero for dogs, I read here that you give them cakes. It's a cake made for them. Hindi siya yung parang cake na nakikita natin sa labas, yung mga matatamis with sugar. I've made it in such a way na it looks like a cake, but when you think of the components, it's not. Okay. So it's not made of dairy? No, it's not. So like, kunyari, yung frosting namin, it's made out of vegetables. Tapos, yung cake base itself, yes, we use flour, we use meats or banana. Right. But it's mostly really formulated for them. Hindi ba pwedeng sulatan yung cake na yan? Halimbawa, birthday nung aso, yun. Pwede po. Pwede Kaya din. naglalagay kami ng happy birthday, tapos marami na rin po kaming nagawang kung ano-anong cake for the dog. Did you do a research on actually how many actually own pets before you got into your business? I didn't do a research of how many people own pets, pero I did do a research on how many, I did a survey on how many pet owners that I know would want to have parang homemade na preservative-free treats for their pets. Kasi during the time when we were doing things or we were researching on how to do everything, parang wala po na gumagawa ng ganon. That's right. So, parang right place at the right time din kami kasi ang dami na rin po during that time yung mga recall sa ibang bansa. Mga dog na nagkakasakit dahil sa commercial treats. So, I wanted to do something na yung sigurado din ako para sa mga dogs ko. That's right. So, yan, partner, isa na naman tip sa ating mga would-be entrepreneurs, timing.
Yes. It's very important. Well, we'd like to thank our guest, Janina Gonzalez, and I hope that you put up more Pet Deli and Barkery stores. Thank you so much. Okay, thank you rin, Miss Janina, and good luck. Meron pa tayong 5 minutes bago mag alas 9 ng umaga at para sa ating last segment na. At bago po yung pinakaabangan pang mga activities for the month of July, paraanin muna natin ang ilang paalala. Mga retiree, disability at death pensioner ng SSS, AKOP na o Annual Confirmation of Pensioners Program. Annual check ito para siguruhing matatanggap ng tamang benepisyaryo ang tamang benepisyo. Paalala, ang bagong AKOP schedule ay birth month na ng SSS member o ng deceased SSS member. Magsadya sa inyong designated depository bank o sa alinmang SSS branch. Tandaan, AKOP o Annual Confirmation of Pensioners Program. Find out more. Go to sss.gov.ph. Ang bagong radyo ng bayan. Radyo ng bayan. Sina Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Ayan, Director Telma, ano ba yung mga dapat nilang pang-abangan ngayong nalalabing araw ng Hulyo? Ngayong Hulyo, syempre yung Sandugo Trade Expo dyan sa DTI Region 7 sa Tagbilaran City, annual Trade Expo dyan sa Bohol. And then, of course, yung ating usual SME Roving Academy, ang ituturo nila, Entrepreneurship and Financial Literacy Training for the Batch 6. Para po sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang po kayo sa Bureau of Micro, Small and Medium Enterprise Development, dyan po sa 897-1693. Okay. Thank you very much. Partner, naubos na naman yung ating oras, pero ako'y inspired. Ako din. Talaga, alin ang gusto mong negosyo na pasukin? Yung kay Trey, yung sa crochet, o yung sa buko na e-library, o itong pet cafe? Mas type ko yung sa crochet. Talaga? Old maid ka talaga. Tignan ganon. Hindi. Oy, magkita tayo dyan. Gusto ko rin yun. Kasi makakatulong tayo din sa mga kababaihan. Oo. Diba? So, pagkatapos natin mag-training kay Trey, pwede na rin tayo mag-training dun sa iba. Correct. Okay, so have a nice weekend, partner. Have a nice weekend. Maraming salamat sa ating mga suking taga-subaybay hanggang sa susunod po ng Biyernes. Ito po ang inyong lingkod, Telma Dumpit Murillo. Have a nice weekend, partner. Have a nice weekend, Director Telma. At ako po si Tess Ramirez. Nagpapasalamat din sa lahat ng aming mga nakatuwang. Thank you kay Miss Marjorie Posas, kay Marela Jem Castro, at sa technical side, sa aming nakatuwang na engineer this morning, si Engineer Rena Itable, at sa DWBR, si Engineer June Paladan. Until next edition of Ang Tipo Kong Negosyo program, have a nice weekend. Ingat po kayo. God bless. Bye!